Pa, hindi mo ba balak magpahinga sa trabaho? Bakit mo naman naisip yan, anak? 45 pa lang ako. Ang bata ko pa para tumigil sa trabaho. Tuwing naaalala ko kasi na nawala si Mama dahil sa trabahong ganito, hindi ko maiwasang isipin na baka mangyari din yun sa'yo. Anak, mahal na mahal ng mama mo ang trabaho niya. Dito nga kami nagkakilala, hindi ba? At itong ginagawa ko, para ko na ring pagpapatuloy ng alaala niya. Alam mo kung gaano niya kamahal ang gawain namin. Kaya, tayo, pahalagahan din natin yon. Pero trabaho rin ang dahilan kung bakit maaga siyang nawala sa atin. Anak, aksidenteng nangyari. Kahit kanino pwedeng mangyari yon. Kahit pa hindi ito ang trabahong napili niya. At saka, kaya tayo nandito ngayon para tapusin ang naiwan niyang trabaho. Kung buhay pa siya, sigurado kung hindi siya mapapakali hanggat hindi niya natutuklasan ang lahat ng kakaibang meron sa gubat na to. Isa ka ba sa mga curious kung ano ang takbo ng buhay sa malalaking kagubatan ng Pilipinas? Bukod sa mga halamang nakamamatay at mababangis na hayop, paano kung makadiskubre ka pa ng nilalang na hindi mo inakalang posible palang mabuhay sa gitna ng kagubatan? Kaya mo bang makisalamuha sa kanila para pag-aralan ang kanilang uri? I-comment ang sagot mo para mabasa ko dahil ang mga susunod mong maririnig ay hindi lamang para sa awareness kundi para patunayan na ang kagubatan ng Pilipinas ay puno ng mga kakaibang nilalang. Magandang araw, Sir Jupiter. Ako po si Althea, hindi ko tunay na pangalan. At maging ang lahat ng tauhang mababanggit dito ay pinalitan ko na para sa privacy ng lahat. Isa po akong biology student. Nag-aaral tungkol sa mga organismong bihira ng pagtuunan ng pansin ngayon. Hindi ko alam kung bakit ito ang kursong napili ko. Siguro dahil masyado akong naaakit sa mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Pero mula nang magsimula ang semester na ito, mas lalo pang lumalim ang fascination ko sa kursong nakuha ko. Nagsimula ang lahat nung ipinadala kami ng aming professor sa isang lumang greenhouse sa likod ng campus. Puno yun ng iba't ibang uri ng halaman, mga halamang hindi ko man lang nabasa o nakita sa kahit anong reference. Kasama ko noon ang paborito kong professor na itatawag ko na lang sa pangalang Judy. Siya ang nagkwento kung saan niya natagpuan ang mga halamang yon. At ang katotohanan yon ang unang gumulat sa akin. Si Professor Judy ay anak ng isang zoologist. Pareho ang kanyang mga magulang na nasa larangang ito. Kaya para bang nananalaytay sa dugo niyang pagiging isang tunay na researcher. Hindi ko na po babanggitin ang mga kagubatang minsan na nilang nilusong at pinag-aralan para na rin po sa privacy ng ilang detaling kailangan kong banggitin dito. Sa madaling salita, ito ang mundong kinalakhan niya at handa siyang harapin ang kahit anong mabangis na hayop o makamandag na halaman basta't may matututunan. Pero hindi dyan nagtatapos ang lahat. Dahil 30 taon na ang nakalilipas mula nang maranasan ni Professor Judy at ng kanyang amang si Mr. Lucian ang isang nakakakilabot na pangyayaring naganap mismo sa pusod ng kagubatan ng Pilipinas. Isang karanasan na siyang ikikwento ko ngayon sa inyo. Pa, magdidilim na. Bumalik na po tayo. Sandali lang, anak. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Ilang araw pa ba tayo dito pa? Hindi kaya mawala yung tricycle sa pinag-iwanan natin? Walang taong nagagawi dito, Judy. Huwag mo nang alalahanin yun. Bakit pa kasi tricycle pa dinala natin? Pwede namang yung motorsiklo na lang para hindi pa tayo puro lakad. Anak, hindi pwede makakuha tayo ng atensyon sa mga taong nakatira sa labas ng gubat na to. Alam mo namang dayo lang tayo dito. Ay, nakakapagod. Ang mabuti pa, ayusin mo na yung mga nakuha mong samples. Ilagay mo na sa case. Patapos na rin ako rito. Opo. Nga pala, graduating ka na next semester. Gusto mo bang magbakasyon tayo para i-celebrate yon? Hindi na po. Gusto ko na lang puntahan si Mama sa puntod niya. Doon na lang tayo mag-celebrate pa. Pwede naman yun, anak.
At syempre, hindi naman natin makakalimutang pumunta sa mama mo. Pero maganda pa rin na may mahaba kang bakasyon. Lalo na't hindi biro ang pag-aaral. Biologist ka pa naman. Panigurado magiging abala ka rin katulad ng mama mo pagkatapos mo makagraduate. Pa, hindi ko na po gustong maging katulad ninyo ni Mama. Ano ibig mong sabihin? Pagkatapos kong makagraduate, kukuha ako ng lisensya para makapagturo ng biology. Hindi ko po gusto maging researcher katulad nyo. Sigurado ka ba dyan, anak? Wala namang problema sa akin kung anong gusto mo. Pero bakit naman biglang nagbagong isip mo? Hindi ba't kaya mo kinuha ang kursong yan ay para maging researcher ka rin? Katulad namin ang mama mo. Nagbago na pong isip ko pa. Sana okay lang po sa inyo. Naghihinayang lang ako, anak. Alam mong inaabangan ka ng larangan na ito para sumunod sa amin. Pero kung yan ang gusto mo, hindi rin kita pipigilan. At alam kong kung buhay pa ang mama mo, hindi ka rin niya pipilitin. Salamat po. Ano yun? Huwag mong pansinin kung ano man ang naririnig mo, Judy. Parang nanggagaling sa kanlurang parte pa. Tapusin mo na lang ang ginagawa mo dahil patapos na rin ako rito. Oh, ayan. Tapos na, Judy. Judy! Nasaan ka? Judy! Judy! Ay, Diyos ko. Kung bata ka, bakit ba umaalis ka na lang bigla-bigla? Sabi ko sa'yo na huwag kang susunod sa boses na yon. Parang may nakita kasi akong tao kanina. Halika na, bumalik na tayo. Nalinti ka na. Baboy ra mo yan. Anong gagawin natin pa? Takbo! Diyos ko, muntik na tayo dun ah. Mukhang natakasan naman natin pa. Loko ka talagang bata ka. Sabi ko sa'yo, huwag kang basta-bastang lalayo sa akin. Sorry po, hindi ko lang napagilan. Pag-aralan mo kung paano mapipigilan ang kuryosidad mo, okay? May tamang panahon at hakbang para dyan. Mababangis ang laman ng kagubatan. Hindi mo alam kung anong maaari mong makaharap, kaya hindi ka dapat kumikilos ng basta-basta. Kailangan lagi kang handa sa kung ano ang pwedeng mangyari. Opo. Pa! Nandito na ulit yung baboy na mo! Sinasabi ko na nga ba? Akala ko mo natakasan na natin to. Dito ka lang sa likod ko. Hawakan mo to! Noong araw na yun, kinakabahan at takot si Professor Judy nang tanggapin ang iniabot sa kanya ng kanyang tatay na kutsilyo. Pero wala din naman siyang nagawa kundi ang ihanda ang sarili para sa pag-atake ng baboy ramo. Habang nanginginig siya sa likod, nagdadasal siya na sana ay hindi yun ang huling araw nilang magama. Pero bago pa man maitaas ng buo ang kutsilyo ng kanyang tatay, muli na namang narinig ni Professor Judy ang kakaibang himig mula sa kagubatan. Para daw po itong malambing na haming, Sir Jupiter, na sadyang nakakaagaw pansin. Sa puntong yon, parang umiikot ang tunog sa paligid nila, nakikisabay sa dampi ng hangin. Nang bumalik ang paningin niya sa baboy ramo, doon lamang muling bumalik ang takot sa kanya. Nakikipambuno ang kanyang ama sa mabangis na hayop. Paulit-ulit siyang sinisigawan na tumakbo, pero hindi niya yun narinig. Para bang tuluyan ng humarang sa pandinig niya ang malambing na boses na yun. Judy, ano ba? Tumakbo ka na! Pa! Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Pa! Umalis ka na! Pa, hindi kita marinig! Umalis ka na! Ah! Saka lamang daw natauhan si Professor Judy nang makita niya ang pagsuwag ng sungay ng baboy ramo sa binti ni Mr. Lucian. Bumagsak ito sa lupa, namimilipit sa sakit at bahagyang nabalian. Ngunit kahit ganoon nanatiling alerto, pilit nitong iniiwasan ang saksak na abot ng kamay ni Professor Judy. Nanginginig man sa takot at sakit na palunok siya at mahigpit na hinawakan ng kutsilyo sa kanyang kamay. Pinilit niyang sumugod sa hayop, sinusubukang makuha ang atensyon nito, ngunit sa huli, napilitan siyang umatras nang biglang sumugod ang baboy ramo sa kanya. Sabi ni Professor, pumikit na lamang siya noon at inihanda ang sarili sa posibleng pag-atake ng mabangis na hayop. Ngunit biglang may narinig siyang kakaibang pag-igik mula sa baboy. Nang magmulat siya ng mata, nakita niya ito sa damuhan, nakahiga, duguan at may palaso na nakatusok sa tiyan.
Gulat na gulat nagkatinginan na lang sila ng kanyang tatay. Pero hindi pa rito nagtatapos. Mula sa gilid ng gubat lumabas ang isang babae. May hawak itong pana. Lumapit sa baboy ramo para hilahin ang nakatusok na palaso. Kakaiba ang kanyang suot. Para bang telang itinaklob lang sa masisilang bahagi ng katawan. Sa isip daw niya noon, mukhang nakatagpo sila ng isang lihim na tribo o mga taong naninirahan sa pusod ng gubat. Ngunit nang tumayo ang babae, tiningnan sila nito ng may halong pagtataka at alertong pag-iingat sa mukha. Naiilang man, pinili ni Professor Judy na lumapit na lamang sa kanyang ama. Tinulungan siyang tumayo habang sinusubukang unti-unting makontrol ang kaba sa dibdib. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin. Thank you po. Sino kayo? Ano kayo? Dito ka ba naninirahan? Anong pangalan mo? Hindi yata siya nagsasalita pa. Siguro nga. Baka ibang lingwahe niya. Sandali. Susubukan kong samahan ng senyas. Hayaan na lang po kayo natin pa. May kasama ka ba rito? May pamilya ka ba? Bakit nandito ka sa kagubatan? Sino kayo? Nagsasalita naman pala. Ako si Judy. Siya naman ang tatay ko. Bakit kakaibang pananamit ninyo? Ito ang normal na pananamit namin. Ikaw, dito ka ba nakatira? Lara anak, sino bang kausap mo dyan? Kailangan na nating bumalik sa... sino kayo? Sandali, hindi kami masama. Hindi namin kayo sasaktan. Ibaba mong hawak mong pana. Wala kaming gagawing masama sa inyo. Naliligaw lang kami ng anak ko. Totoo po yun. Hindi po kami masasamang tao. Hinabol kasi kami ng baboy ramo kanina kaya naligaw na kami ngayon. Pwede niyo bang ituro sa amin ang daan palabas ng gubat? Nakapagtataka naman. Ang buong akala ko ay iisang lawa lamang ipinatapon ng lahi natin, Lara. Pero tingnan mo, katulad natin sila. Ipinatapon? Anong ibig niyong sabihin? Saan ba kayo nakatira? Kailangan kayong makita ni Kanito. Hali kayo, sumunod kayo sa amin. Pa, sigurado ka ba dito? Huwag ka nalang maingay, anak. Sumunod na lang tayo sa kanila. Malayo na masyado ang tricycle. Mahihirapan tayo kung ngayon tayo mismo maghahanap ng daan pabalik. Walang kasiguraduhan kung ano ang susunod na mangyayari sa kanila. Sinundan ng mag-ama ang mag-ina hanggang sa makarating sila sa gilid ng isang malaking lawa. Sa tabi ng tubig may mga maliliit na kubo gawa sa dahon ng mga puno at kawayan. Sabi pa ni Professor Judy, kakaiba ang pagkakagawa ng mga ito, para bang mga pugad, at ang bubong ay punong-puno ng tinahi-tahing dahon. Hindi nga daw niya maipaliwanag kung paano nagawa iyon ng tao. Habang pinagmamasdan at sinusuri nila ang paligid, biglang lumabas ang iba pang mga tao mula sa kanika nilang kubo. Lumapit sila at pinalibutan ng mag-ama. Mahigpit na nakahawak si Prof. Judy sa kanyang ama na alerto rin sa bawat kilos ng mga bagong nakapaligid sa kanila. Biglang nahawi ang mga tao sa paligid nang lumapit ang isang matandang lalaki. Bulag ito at may hawak na kahoy na nagsilbing gabay sa kanyang paglalakad. Sa likod niya kasunod ang isang matikas na lalaki. May mahabang buhok hanggang balikat. Tahimik siya, ngunit halata ang nakakatakot na aura sa kanyang presensya. Para bang bawat kilos niya ay may dalang babala at kapangyarihan. Kanito, Kuya Celso, may dala akong mga bisita. Sinong mga yan, Divina? Nakita namin sila sa gubat. Mukhang naliligaw sila. Naliligaw? Nakapagtataka naman. Halos lahat ay kabisado ang pasikot-sikot ng gubat na ito. Kuya, mali ka ng pagkakaintindi. Hindi sila mga taga rito. Ano? Tignan ninyo ang kanilang damit. Ibang-iba sa atin. Mukhang tama ang kwento ng mga ninuno natin. Hindi lang pala sa gubat na ito itinaboy ang lahi natin. Kundi meron din sa ibang panig ng kagubatan. Ibig sabihin mga katulad namin kayo? Kung ganon, ano mga kakayahan ninyo? Ikaw, Judy. 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 Ikaw. Anong kakayahan mo?
Anong kakayahan ang ibig mong sabihin? Kakayahan na nakuha mo sa ating lahi. Katulad ko, nakuha ko ang kakayahan ni nanay. Ang tiyo Celso ko naman ay malakas sa pangangatawan. Kaya niyang bumuhat ng 6 na malalaking baboy ramo. 6? Oo. Si Kanito naman, ang aming pinuno, malakas ang kanyang pangamoy. Malayo ka pa lang, ay naaamoy ka na niya. Ikaw, ano ang kakayahan mo? Hindi ko alam eh. Ikaw, Lucian, anong kakayahan mo? Pakikipaglaban. Paghawak ng kutsilyo. Lara, ano ba yan? Huwag kang basto sa bisita natin. Pasensya na ho. Hindi ko lang napigilan. Natatandaan ko kasi kanina nakamuntikan na silang lapain ng baboy ramo. Pero hindi man lang yung nagawang mabalian ang mabangis na hayop na yon. Hindi kasi kami nananakit ng hayop. Nagpapatawa ka ba? Pangunahing pagkain ng mga hayop sa lugar na ito. Paano tayo mabubuhay nang hindi sila sasaktan? Ang ibig sabihin ng anak ko ay hindi ako basta-basta pumapatay ng hayop, lalo na kung hindi ko naman kailangan kainin. Pauwi na rin kami kanina. Masasayang lang ang baboy ramo kung papatayin ko. Kung ganon, bakit ba kayo nakarating sa kagubatang ito? Nag-aaral ako tungkol sa mga halaman kaya kami narito. Para saan naman? Mahirap ipaliwanag pero huwag kayong mag-alala. Alam kong ang mga taong katulad nyo ay maalaga sa kalikasan. Sandali. Ano mang itinawag mo sa amin? Aha. Tinawag mo ba kaming mga tao? Oo. Bakit? May mali ba sa nasabi ko? Mga sirinaya ang tawag sa amin. Hindi ba't yun din ang tawag sa inyo? Hindi. Nakapagtataka naman. Posibleng iba ang kwento ng kanilang lahi? Hindi natin sila kauri. Puro ang kanilang lahi. Hindi katulad natin. Hindi nga sila maaaring matawag na sinaraya. Ano pong ibig yung sabihin, Kanito? Hindi ko pa alam. Pero ang tanging malinaw sa akin ay ang dugo nilang baguhan sa pangamoy ko. At malayong malayo ito sa atin. Pero Kanito, katulad natin sila. May mga paa din sila at nakapagsasalita. Nabubuhay sa lupa at humihinga ng hangin. Divina anak, pagod ang ating mga bisita. Ang mabuti pa ituro mo na sa kanilang matutuluyan. At pagkatapos, bukas na bukas din, ay pag-uusapan natin ito ng mas maayos. Masusunod po. Halika kayo, Lucian. Nandito ang inyong tutuluyan. Heto, magpahinga na muna kayong mag-ama. Alam kong pagod na rin kayo. Sandali, Divina. Bakit? Maraming salamat. Walang anuman. Paano to? Bakit sumama pa tayo dito? Mas mabuti na ito kumpara sa abutan tayo ng hating gabi sa loob ng kagubatan. Pero Papa, masama ang kutob ko. Wala akong tiwala sa mga tao na yan. Ang weird nila. Maging alerto ka na lang at handa. Sige na, matulog ka na. Ako na magbabantay dito. Gusto ko nang umuwi. Alam ko, anak. Huwag ka mag-alala. Makakaalis din tayo rito. Hindi naging madali ang gabing yon kay Prof. Judy, Sir Jupiter. Kahit pagod na pagod, gising siya ng madalas. Pilit pinipigil ang kaba sa bawat minuto. Natatakot siya na may masamang mangyari at lagi niyang iniikot ang tingin sa paligid lalo na sa kanyang ama na maingat na nagbabantay sa paligid ng kubo. Sabi niya sa sarili hindi niya mapigilan ang takot at pangamba sa isip niya lalo na ang posibilidad ng paggising niya kinabukasan baka wala na rin ang ama niya. Kinabukasan tumama ang unang sikat ng araw sa loob ng kubo at agad na bumangon si Prof. Judy. Hinanap niya agad sa paligid si Mr. Lucian, ngunit wala ito. Sa labis na takot at panik, bigla siyang tumayo at lumabas ng kubo, nagmamadaling naghanap. Sa wakas, nakahinga siya na maayos nang makita niyang kausap ni Mr. Lucian, si Kanito.
Nang akmang lalapit siya para tawagin ng ama, bigla siyang hinarang ni Lara. Malawak ang ngiti nito at sa unang tingin pa lamang, alam ni Prof. Judy na gusto siya nitong maging kaibigan. Isang bagay na hindi niya sanay gawin at nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam, halo ng kaba at pagtataka. Magandang umaga, Judy. Gusto mo na almusal? Nagkatay na si Tio Celso ng batang baboy ramo at saka karning sawa. Gusto mo bang kumain? Karneng sawa? Oo. Paborito mo rin ba yon? Paborito ko yun eh. Tapos may kapares pang lamang loob ng batang baboy ramo. Napakasarap! Hindi na muna. Hindi pa ako nagugutom eh. Wala pa rin akong gana. Sige. Halika. Sumama ka na lang sa akin sa lawa. May ipapakita ko sa'yo. Ha? Hindi, ayaw. Ano ba, huwag mo kong hilahin. Susunod naman ako eh. Pasensya na. Masyado lang ako natutuwa. Bihira kasi ang kaedad ko sa lugar na to. Karamihan pa mga lalaki. Kaya wala akong masyadong nakakasama. Ano ba kasing ipapakita mo dito? Ipapakilala ko sa'yo yung mga kaibigan kong isda. Ha? Bilis! Halika! Dito sa tubig! Ayaw ko pang mabasa eh. Nilalamig pa ako. Paano mo makikilala ang mga kaibigan ko niyan? Saka na lang. Kung sa bagay, ang dinig ko sa usapan nila kanito at nanay kagabi, hindi mo na kayo palalabasin ng gubat namin hanggat hindi nila nasisiguro kung saan nga ba kayo galing at kung anong koneksyon nyo sa amin. Ano? Hindi kami makakaalis ngayon? Oo, malamang yon ang sinasabi nila ngayon sa tatay mo. Buisit naman talaga. Nakakatuwa ka naman, Judy. At bakit naman? Ang dami mong kakaibang sinasabi. Kagabi narinig kita. Ang tawag mo sa tatay mo ay Papa. Anong tawag yun? Parang nakakatawa pakinggan. Papa. Ang ibig sabihin nun, tatay din. Ah, ganun pala yun. E paano kung nanay? Anong tawag mo sa nanay mo? Mama. Mama? Ang ganda pakinggan kumpara sa Papa. Babalik na muna ako. Teka sandali, Judy. Mamaya ka na bumalik. Wala ka rin namang gagawin dun eh. Halika, magkwentuhan na lang muna tayo. Ay, pasensya ka na. Hindi ako mahilig makipagkwentuhan eh. Ako ang bahala sa'yo. Halika na, maupo tayo dito sa may tabi ng lawa. Ay, napakakulit. Nasaan pala ang mama mo? Ako kasi, mama lang ang meron ako. Wala na akong papa. Bakit mo ba tinatanong pa yan? Wala naman. Para lang makilala kita ng gusto. Hindi na kailangan. Aalis din naman kami dito eh. Oo nga, pero gusto ko pa rin kitang makilala. Wala na rin ang mama ko. 1 taon na siyang wala. Pareho pala tayo. Nakakalungkot naman. Ano palang ginagawa mo pag naaalala mo siya? Ginagawa ko? Oo. Wala. Gusto ko lang mapag-isa. Pareho pala tayo eh. Kaya nga mas madalas ako sa ilalim ng lawa kumpara dito. Sa ilalim ng tubig? Oo, ikaw. Mas gusto mo ba ang pagiging tao? Yun ba ang tawag sa inyo? Gustuhin ko man o hindi, wala naman ako pagpipilian. Tao lang naman ako lagi. Ibig sabihin, hindi mo kaya ito? What the? Ano nangyari sa'yo? Bakit biglang nawala yung mga paa mo? Sirena ka ba? Nakakatawa ka naman. Gulat ka na, Musto. Ngayon ka lang ba nakakita ng katulad ko? Hindi ba obvious? Obvious? Ay, gusto ko na talagang umuwi. Nananaginip pa yata ako. Hindi ka nananaginip, Judy. Ganito talaga ang lahi namin. Ang sabi ni nanay sa akin, isa daw kaming mga sirena. Pero isa sa mga ninuno namin na nakagawa ng kasalanan. Nakipagkasundo sa nila lang na hindi namin alam kung ano. Kaya heto, pinatapon kami sa lawang ito. Imbis na sa karagatan kami manirahan. At hindi lang yun. Nabubuhay kami sa 2 uri. Sirena at sa palagay ko, katulad ninyo, tao. Yan ang dahilan kung bakit isa kami mga sirenaya. Nabubuhay sa tubig at lupa. Pero anong lahi ang pinagmumula ng mga kakayahan nyo?
Ang ibig mo bang sabihin na yung mga kakayahan namin maging malakas, mailap at matalas ang paningin? Ganun na nga. Hindi rin namin alam, Judy. Ang totoo niyan, simple lamang mga sirena. Tagabantay lang dapat ng karagatan. Walang kahit anong abilidad na katulad ng sa amin. Kaya siguro nakuha namin ito sa inyong lahi. Pero wala naman kaming mga kakayahang katulad ng sa inyo. Oo nga pala, no? Lara, halika na. Oras na ng pag-iensayo. Naku, maiwan na kita. Mag-iensayo muna kaming tiyo. Mula sa pagiging buntot si Rena, bumalik sa normal ang anyo ni Lara, Sir Jupiter. At agad siyang nagpaalam bago tumakbo papunta kay Celso. Naiwan si Prof. Judy nakatayo sa tabi ng lawa. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Magkahalong gulat at paghanga ang bumabalot sa kanya. At halos hindi niya matanggap na totoo ang lahat ng nakita niya sa mga oras na yun. Biglang lumapit ang ama sa kanya. Kahit hindi ito nagsalita, ramdam ni Prof. Judy na alam na rin ni Mr. Lucian ang tungkol sa mga Sirinaya. Sa pagkakataong yon, bagyang naisip niya kung ano ang maaaring maging susunod nilang hakbang o pagtatalo sa tamang paraan. Tungkol sa mga sirenang kanilang nakatagpo. Hindi nagkamali si Prof. Judy. Pagbalik nila sa kanilang kubo, pinaalalahanan agad siya ng ama na makisama ng maayos at huwag ipaalam sa mga Sirinaya ang kanyang balak na pag-aralan ang kanilang lahi. Isa itong bagay na labis na mahirap tanggapin para sa 20 anyos na si Prof. Judy. Ngunit alam niyang kailangan niyang sundin yon kahit may parte sa kanya na tumututol. Mas malaki pa rin ang kanyang kuryosidad na nagtutulak sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Pa naman, bakit ka pumayag na manatili muna tayo dito? Hindi natin pwedeng sirain ang utos nila, Judy. Paano kung tumakas na lang tayo? Huwag na lang tayo magpahalata. Sa gabi tayo umalis. Pa, hindi ko na kaya magstay dito ng ilang araw. At makinig ka sa akin. Hindi sila mga normal na tao lang. Hindi ito basta tribo. Mga sirena sila. At napadpad tayo dito ngayon para magkaroon tayo ng pagkakataong pag-aralan ng kanilang lahi. Pero pa, delikado po. Hindi rin natin alam kung hindi ba talaga sila nananakit. At saka, ang kwento sa akin ni Lara, ipinatapon daw sa lawang ito ang kanilang lahi dahil nakagawa ng malaking kasalanan ng kanilang ninuno. Kahit sa hayop o halaman, pa, alam mong laging delikado at mababangis sa mga outcast. Alam ko, anak. Paano naman kung tayo mapahamak? Kaya nga kailangan nating maging maingat, anak. Pa naman, nawala na si Mama. Hindi ko na hukaya pang pati kayo mawawala din sa akin. Anak, walang mangyayaring masama sa atin dito basta't hindi tayo gagawa ng ikagagalit nila. Magtiwala ka lang sa akin. Napakalaking oportunidad dito sa katulad natin, anak. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Wala na raw talaga siyang nagawa noon, Sir Jupiter, lalo na at kilala niya ang kanyang ama. Alam niyang hindi siya basta-basta pababayaan ni Mr. Lucian, lalo na sa mga posibleng panganib. Naiintindihan din niya ang punto nito. Para sa mga researcher na tulad ni Mr. Lucian, isang napakalaking oportunidad ang makilala at makasalamuha ang kakaibang species o nilalang na ni minsan hindi pa nadidiscover ng iba. Hindi lang po ito tungkol sa karir, may halong udyok ng siyentipikong pagkamausisa. Pati na rin ang pag-asang makatulong sa kaalaman ng nakararami. Pero iba pa rin ang anak ka. Kahit alam mong matatag ang magulang mo, may sumisiksik pa rin takot sa dibdib na baka yun na ang huling beses mong makita siya. Kaya lalo pang bumigat ang damdamin ni Prof. Judy sa sitwasyong yun dahil minsan na siyang nawalan ng magulang. At alam niyang ang sakit noon ay hindi basta-basta naghihilom. Kaya nang makumpirma na ang desisyon ng kanyang ama, kinailangan niyang kausapin ang sarili. Pigilin ang panginginig ng katawan, kontrolin ang kaba sa dibdib at gawin ang lahat ng kaya niya para makatulong sa sitwasyong pinasok nilang mag-ama. Kahit pa alam niyang walang katiyakan ang mangyayari. Lucian, Tuloy ka, Divina. salamat. Dinalan ko lang kayo ng makakain. Alam kong gutom na kayo. At eto rin,
Nagdala ako ng halamang gamot. Mabisang lunas ito para sa namamagamong binti. Maraming salamat, Divina. Heto, Judy. Ipinili kita ng lamang loob ng batang baboy ramo. Paborito yan ng anak kong si Lara, kaya baka magustuhan mo rin. Pasensya na po. Pero hindi po kasi ako kumakain ng sariwang karne. Hindi ka kumakain ng sariwa? Bakit? May iba pa bang paraan para kainin yan? Huwag ka na mag-alala sa anak ko, Divina. Ako nang bahala sa kanya. Sigurado ka ba? Baka naman may maitutulong ako. Pwede niyong ituro sa akin kung anong paraan ng pagkain ng karne ang ginagawa ninyo. Mas gusto po kasi naming mag-ama yung niluluto. Niluluto? Ganito yon. Sandali. Kukuha muna ako ng mga tuyong kahoy. Talagang nakapagtataka ang mga pananalita ninyo at mga kilos. Kung hindi namin kayo kawangis, baka napagkamala na namin kayong mga kaaway. Mga sugo ng Diyos ng mga Sirinaya para patayin kami. Hindi po kami masamang tao. Alam ko. Nararamdaman ko namang mabubuti ang inyong puso. Oo nga pala, Iha. Pasensya ka na kung hindi ka agad kayo makakaalis sa lawang ito. Hindi magandang suwayin si Kani ito, kaya mas mabuti nang sumunod na lamang kayo. Pero ano po bang kailangan niyo sa amin? Iha, matagal na naming hinahanap ang lahing naging rason kung bakit kami pinalaya sa karagatan. Gusto namin silang makilala at baka sakaling silang makakatanggap sa amin. Iniisip niyo po ba na baka may lahi kayong tao? Ganun na nga. Bakit po kailangan pa naming manatili dito? Kung sa itsura pa lang naman ay halatang may lahi nga po kayong tao. Hindi ganun kadali yun, Judy. Kailangan muna naming maging mapanuri kung tama nga ba ang aming hula. Dahil oras na magkamali kami, pwede namin ikapahamak. Lalo na't isa sa batas ng mga Sirinaya ang bawal pumatay. Kaya kailangan namin maging maingat. Anong gagawin mo sa mga tuyong kahoy na yan, Lucian? Gagawa ako ng apoy. Halika, tingnan mo. Kaya niyong gumawa ng apoy mula sa mga kahoy na yan? Oo naman. At dito kami nagluluto ng aming pagkain. Judy, anak, akin ang karne. Heto po. Salamat, anak. Mas masarap sana kung may asin man lang tayo o pampalasa. Pero ayos na rin ito. Ang importante ay luto ang pagkain. Gusto mo bang tikman, Divina? Subukan niyo pong tikman. Paniguradong mas magugustuhan niyo yan. Sa una, nag-aalangan pa si Divina sa pagtikim ng binanging karne. Halata na hindi sa sanay makakita o makakain ng ganitong pagkain, pero siguro dahil sa kuryosidad at sa paghihintay ng mag-ama, tinanggap niya ang isang piraso. Maingat niyang nilagay yun sa bibig para bang sinusuri ang bawat amoy at texture bago pa niya subukang nguyain. Napangiti sandali ang mag-ama sa ginawa niya, pero hindi nagtagal. Bigla na lang tumakbo palabas ng kubo si Divina, hawak ang bibig at sa labas ay isinuka ang kinain. Agad namang sumunod si Mr. Lucian at Professor Judy. Nakita nilang nagtatakbo si Divina papunta sa lawa. Pagkarating sa gilid, tumalon ito ng walang pagdadalawang isip. Pagkalubog sa tubig, mabilis nagbago ang kanyang anyo. Bumalik ang buntot at sumisid ng pailalim ng walang kahirap-hirap. Hindi nagtagal, umahon siya muli, bitbit ang isang halamang lumalago sa ilalim ng lawa. Halata ang gutom, agad niyang kinain ito at kitang-kita sa kanyang mga kilos ang kasiyahan sa bawat kagat. Siguro nga ay para sa inyo lang ang pagkain ninyong yan, Lucian. Akala ko ay mamamatay ako sa sama ng lasa. Paano nyo yan nakakain? Hindi naman po masama ang lasa. Baka po hindi ka lang sanay, Miss Divina. Siguro nga. Divina, Kuya Celso, sumama ka sa akin. Kailangan nating lumiban ng lawa para manghuli ng pananghalian. sige kuya, susunod na lang ako. Nandun na naghihintay si Lara. Kaya huwag ka na mag-aksaya ng oras para sa mga dayo na yan. Sige na, Divina. Sumunod ka na sa kapatid mo. Salamat ulit sa pagkain at saka dito sa halamang gamot. Mukhang effective nga talaga. Mabilis na humupa ang sakit ng binti ko. Walang anuman. Pero,
Sigurado ba kayo? Hindi niyo gustong sumama? Hindi na. Sige po, susunod na lang kami ni Papa. Pabagal po kasi kaming lumangoy. Sige, hintayin na lang namin kayo sa kabilang panig ng lawa. Sige po. Seryoso ka ba, anak? Lalanguyin natin yung lawa na yan. Pa, nakita mo ba yung halamang kinain ni Miss Divina kanina? Kakaiba po yun. Hindi pa ako nakakita nun kahit kailan. Ibig mong sabihin gusto mong kumuha ng samples ng halaman na yon, kaya pumayag kang sumama? Ganun na nga po. Gumuhit daw ang ngiti sa labi ni Mr. Lucian noon na agad nagpangiti rin kay Prof. Judy. Para bang nagningning ang mata ng kanyang ama nang marinig na handa na siyang tumulong para pag-aralan ang mga sirinaya. Maging ang mga nasa paligid nito. Kaya naman mabilis na tumakbo daw silang mag-ama noon para kumuha ng mga sisidlan ng kanilang sample. Pagkatapos ay bumalik sila sa lawa at nagsimula ng lumangoy sa ilalim ng tubig. Maraming mga sirinaya ang naglalagi roon, kaya naman pasimple lamang nilang nakuha ang mga halamang tubig na gusto nilang pag-aralan. Matapos ang matyaga nilang paglubog at paglangoy, halos hindi na rin nila ininda ang pagod dahil parehong nalilibang silang mag-ama noon, Sir Jupiter. Nang marating nila ang kabilang panig ng lawa, wala na silang naabutan doon. Malamang nainip na ang mga sirinaya sa paghihintay sa kanila at sinimulan na ang pangangaso nang hindi sila kasama. Hindi naman naging hadlang yun sa mag-ama. Isa pa, marami ding kakaibang hayop, insekto at halaman ang nakikita nila sa paligid. Kaya doon na lamang nila itinuon ang atensyon sa pagkuha ng mga samples. Hanggang sa bigla nilang maramdaman ang mga kaluskos sa makakapal na damuhan. Naging alerto ang mag-ama. Si Mr. Lucian noon ay agad inilabas ang kanyang kutsilyo na laging nakasuksok sa tagiliran ng kanyang pantalon. Matapos ipwesto si Prof. Judy sa kanyang likuran at maibigay sa kanya ang kutsilyong pinadadala ng ama, biglang sumugod ang isang malaking hayop. Sa laki noon para bang lobong walang balahibo, payat ngunit mabangis at handa silang lapaing mag-ama. Paano hayop yan? Hindi pa ako nakakita ng ganitong hayop. Mukhang hindi lang mga sirinayang kakaiba sa lugar na ito, anak. Marami pa tayong hindi nadidiscover sa gubat na ito. Anong gagawin natin? Pinalilibutan niya tayo pa. Huwag ka munang kikilos ng mali. Umanda ka lang. Baka magulat natin siya at lalong sumugod sa atin. Ano kaya kung sumigaw tayo? Baka marinig tayo ng mga sirinaya. Anak! Hindi daw alam ni Prof. Judy noon kung ano ang nangyari, basta ang hayop na umiikot sa kanila sa mga oras na yon ay bigla na lang daw mabilis na umarangkada at dumapa sa kanya. Takot man nagawa niyang maiharang ang kutsilyo na hawak niya para pigilan ang mahahabang ngipin nito na lapain siya. Ngunit alam niyang hindi rin niya kayang manatili sa ganoong posisyon ng matagal noon. Nanginginig ang katawan niya sa matinding takot, tumutulo rin daw sa katawan niya ang laway ng hayop at napapasigaw siya sa hapding pakiramdam na parabang nasusunog ang kanyang balat. Si Mr. Lucian naman ay hindi nagaksaya ng panahon. Umurong siya saglit para kumuha ng puwersa, pagkatapos ay tumakbo ng mabilis para bundulin ng hayop at mapaalis sa ibabaw ng kanyang anak. Nang magtagumpay si Mr. Lucian, dinambahan naman agad siya ng halimaw, pero nagawa nitong masugatan ng hayop na umungol ng malakas. Hindi nagtagal, biglang nagtakbuhan sa paligid nila ang mga sirinaya. Agad nitong dinaluhan ang hayop na nanghihina sa sugat na ginawa ni Mr. Lucian sa kanyang tiyan. Isang mahabang hiwa ang naiwan. Bago biglang magbagong anyo ang mabangis na hayop, naging sirinaya muli ito. Bagay na ikinaurong ng mag-ama sa gulat ng kanilang masaksihan. Anong nangyari? Sinasabi ko na nga ba, walang magandang maidudulot ang mag-amang yan sa mga katulad natin. Sandali! Hindi ko naman alam na isang sirinaya pala siya. At saka siya po yung unang umatake sa amin. Mga sinungaling! Bakit naman niya gagawin yun sa inyo? Hindi rin namin alam. Nandito lang kami ng anak ko nang bigla siyang dumating at umatake sa amin. Kuya, ang mabuti pa dalhin na lang muna natin si Mang Doming kay Kanito. Huwag na nating hintayin na lumala pa ito. Pasalamat ka, Lucian. At nakuha mo na ang loob ng kapatid ko. Dahil kung hindi, at walang pumapanig sa iyong sirinaya,
Dito mismo sa puntong ito, pinugutan na kita ng ulo! Dalhin si Domeng! Kailangan siyang magamot ngayon din. Gulat at hindi pa rin makapaniwala ang mag-ama sa mga oras na yon, Sir Jupiter. Pero hinayaan na lang nila na buhatin ng kanilang mga kasama si Celso, ang walang malay na si Rinaya. Pagkatapos inilangoy ng mga ito ang lalaki papunta sa kabilang dako ng lawa. Sabi ni Prof. Judy, kinakabahan daw siya noon sa posibleng mangyari sa kanilang mag-ama kung hindi sila paniwalaan ng si Rinaya. Pero kasabay nito naroon din ang pagtataka niya sa nakita, ang biglang pagpapalit anyong nagawa ng lalaki. Para bang naguluhan siya. Hindi niya maintindihan kung ano nga ba talaga ang mga kasama niya noon sa lawa. Isa lang ba talagang mga sirenang sinumpa o baka may mas malalim pang dahilan kung bakit nagagawa nila iyon? Nang magkatinginan na mag-ama, alam niya na pareho sila ng iniisip. Kaya naman nagkusa si Prof. Judy na kumuha ng sample. Maingat niyang kinuha ang laway ng hayop mula sa balikat nito para masimulan ang pag-aaral at maunawaan kung paano gumagana ang kakaibang nilalang na yon. Judy, ayos ka lang ba? Mukhang nalagyan ka ng laway ni Mang Domeng. Kaya kong sarili ko. Kailangan magamot natin kaagad yan, Judy. Halika, tutulungan ka ni Lara na makatawid ng lawa ng mas mabilis para doon na natin sa kubo ninyo yan magamot. Sandali, Divina. Ano bang nangyari? Bakit biglang naging hayop si Mang Domeng? Pasensya na, Lucian, pero hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Kahit kami, hindi namin alam kung bakit tuwing kabilugan ng buwan ay nagbabagong anyo kami at para bang nagiging mabangis na hayop o halimaw. Pero hindi naman gabi ngayon. Walang kabilugan ng buwan. Alam ko. At itong kauna-unahang nangyari ito. Bumalik na sila sa kabilang panig ng lawa noon, Sir Jupiter. Pero habang hawak sa ni Lara sa paglangoy, unti-unti namang nanghihina at nawawalan ng malay si Prof. Judy sa mga oras na yun. Mabuti na lamang at napansin din agad ni Mr. Lucian. Saglit na huminto ang apat. Humiwalay si Mr. Lucian sa pagkakakapit niya sa likod ni Divina at lumapit sa anak. Sabi ni Prof., konti na lang daw ay tatakasan na siya ng ulirat kung hindi agad siya naiahon ng kanyang ama sa ibabaw ng tubig para saglit na huminga. Ngunit hindi na niya napigil pa ang sakit na nanunuot sa kanyang balat. Malapit na sana sila sa pampang noon ngunit hindi na kaya ni Prof. Juding pigilan ang kanyang pagdaing. Malakas siyang umiyak at si Mr. Lucian naman ay hindi malaman kung paano tutulungan ang anak. Nang tingnan niya ang laway na naiwan sa kanang braso nito, nakita nila nakakain na noon ang tela ng damit ni Prof. Judy. Dumidikit na sa kanyang balat na lalo pang nagpapasakit sa kanya. Kaya naman matapos pagpahingahin ni Mr. Lucian ng anak ng paulit-ulit, bigla niyang hiniklat ang damit ni Prof. Pero dahil dito kumalat ang dugo sa katawan ni Prof. Lumaganap sa tubig at agad na nakarating sa pang-amoy ni Divina at Lara. Sa gitna ng tubig at kailaliman ng lawa na wala sa sarili si Lara, biglang lumabas ang matatalas ng ngipin nito. Humiwalay ang buntot at kitang-kita na mag-ama kung paano naging isang malaking hayop at pilit na lumalangoy para habulin si Judy. Agad na pinotektahan ni Mr. Lucian ang anak. Si Divina naman ay kitang-kita ring parang nasasaktan o may pinipigilan sa sariling katawan bago hinila palayo ang anak at umiiling sa kanyang mag-ama. Dahil sa nangyari, walang nagawa si Mr. Lucian kundi lumangoy sa lawa para makaahon sila sa tubig. Nang makarating sila sa kubo, agad na ibinaba ni Mr. Lucian ang harang. Inihiga si Professor Judy sa higaan at nagmamadaling hinalungkat ni Mr. Lucian ang dala nilang bag para kumuha ng syringe at ang dala nilang anti-venom. Pagkatapos itinurok niya iyon kay Prof. Judy, ngunit lumipas ang oras, hindi pa rin nawawala ang masamang pakiramdam sa katawan ni Prof. Para bang lalo pa siyang nanghihina. Habang nakahiga, kitang-kita niya kung paano pabalik-balik at hindi maintindihan ni Mr. Lucian ang gagawin. Panay din ang halungkat nito sa mga gamit nila para sa iba pang paraan, ngunit hindi maitatanggi sa kilos na natataranta na rin. Kaya naman sinikap niyang habulin ang naninikip na hininga para makapagsalita. Pa, Anak, huwag ka muna magsalita o kumilos. Makakasama sa'yo yan. Kapag bumilis ang tibok ng puso mo, lalo lang kakalat ang lason.
Pero pa, hindi po tumatalab ang anti-venom. Sigurado ka po ba na lason to? Hindi. Hindi ko alam, anak. Okay lang po ako, Papa. Kaya ko pa po. Kaya nating pag-aralan to. Kasalanan ko to. Hindi na sana kita isinama sa research na ito. Pa, huwag mong isipin yan. Alam kong hindi niyo po ako pababayaan. Kailangan niyo lang pong mag-focus, Papa. At ngayon po ang oras na yun. Tama ka. Tama ka, anak. Hindi ko na nagawang iligtas na ng mama mo. Hindi ko hayaang mangyari din to sa'yo ngayon. Alam ko pa. May tiwala po ako sa inyo. Matapos niyang mapakalma ang ama na gawa ni Mr. Lucian na itali ang sugat ni Prof. Judy. Hindi yun masyadong mahigpit, sapat lang para pabagalin ang pagkalat ng lason. Nang masigurong hindi gumagalaw ang braso ni Prof, saka naman naghalungkat sa bag si Mr. Lucian. Isa-isa nang lumabas ang mga dala niyang test tube, maliliit na bote ng alkohol, pH strips at ilang simpleng reagents na pang fieldworks. Hindi yun pang laboratory level, pero sapat para magbigay ng ideya kung anong klaseng laway ang tumama sa katawan ni Prof. Judy. Dahil kulang sa oras at gamit, gumawa rin si Mr. Lucian ng improvised na setup. Ginupit ang takip ng plastic bottle para gawing maliit na dish. Inilatag ang pH strip sa ibabaw at kinuha ang sample ng laway na nagawang mailagay ni Prof. Judy sa sisidlan. Maingat naman itong inilagay ni Mr. Lucian sa test tube saka bahagyang inalog para makita ang unang reaksyon. Sa una, kitang-kita ni Prof. Judy kung paanong nagbago ang kulay nito. Mula sa hindi maliwanag na berde o dilaw gaya ng karaniwang mga venom sample na nakikita nila sa field, mas naging maitim ito, halos parang nabubulok na lumot. May kakaiba ring amoy, hindi eksaktong mabaho, pero may bahid ng amoy lumot na parang nanggagaling sa tubig tabang. Sunod, kumuha si Mr. Lucian ng isang hiwa ng hilaw na karne na dala ni Divina sa kanila. Nilagyan din ng kaunting sample at sa loob lamang ng ilang segundo unti-unting nangitim ang gilid ng karne pero hindi nagkulay lila. Tulad ng karaniwang lason ng mga ahas. Napayuko si Lucian at napakapit ng mahigpit sa test tube para maghawak niya ang pinakadelikadong bagay sa lupa at kailangan niyang humanap ng panlunas doon. Pero maya-maya biglang pumasok si Divina sa kanilang kubo, agad namang naging alerto Mr. Lucian, nakuha agad ang kutsilyo at humarap sa anak. Anong ginagawa mo dito? Huwag kang mag-alala. Hindi ko balak saktan ng anak mo. Pero kanina, aatakihin din ang anak mo si Judy. Anong kasigurudahan na hindi ka rin magiging katulad nila kanina? Alam kong natatakot na kayo ngayon sa amin. Pero maniwala ka. Hindi ko hahayaang masaktan kayo. Naniniwala akong nagmula kami sa inyong lahi at buong buhay ko, wala na kaming ibang gustong mangyari kundi ang matanggap. Naniniwala akong sugo kayo ng mga ninuno namin para patunayan na hindi kami dapat ipinagtatabuyan na lang. Divina, normal na mga tao lang kami. Hindi kami nagiging halimaw sa kabilugan ng buwan o kumakain ng hilaw na karne. Alam ko. Kaya nga ako nandito, Lucian. Dahil alam kong hindi ka lang basta naligaw. May dahilan kung bakit ka nasa kagubatang ito. Alam kong pinag-aaralan mo rin ang lahi namin. At eto ako, handang tumulong sa'yo. Divina, sigurado ka ba sa desisyon mo na yan? Oo, handa ako kahit ano pa yan. Saglit na nagkatinginan ng mag-ama. Alam nila pareho na mas mapapadali ang kanilang pag-aaral kung nakakakuha sila ng mga sample na galing mismo sa katawan ng isang sirinaya. Kaya naman kinuha noon ni Mr. Lucian ang syringe, kinuha na ng dugo si Divina at pagkatapos ay kumuha ng hiwalay na sisidlan. Inilagay ang dugo at hinaluan ng ilang mga dala nilang gamit na hindi ko nababanggitin sa kwentong ito para hindi gayahin ng mga taong mga nakikinig na maaring curious sa mga ganitong bagay. Sa madaling salita, isa lamang ang naisip noon ni Mr. Lucian, gumawa ng isang anti-venom na katulad ng sa laso ng ahas. Ito rin ang pwede nilang gamiting sangkap para makabuo ng anti-venom. Sa huli, gamit ang tamang proseso, natapos niya ang kanyang binabalak. Ginamit ang kapiraso ng laman ng karne bilang unang sample.
Matapos niyang turukan yon, para bang nakahinga siya ng maluwag nang bumalik ang kulay ng karne sa maayos na anyo. Habang nakapanood at namangha si Divina, kasama siya sa tuwa na mag-ama na magtagumpay sila sa kanilang binabalak. At hindi na nga sila nag-aksaya pa ng oras. Agad na ini-inject ni Mr. Lucian ng anti-venom sa balikat ni Prof. Judy. Ilang segundo lang ang lumipas, agad itong nakatulong sa paghinga ni Prof. Nawalan din ng pamumula o pangingitim ang kanyang sugat. Salamat sa Diyos. Salamat po, Miss Divina. Maraming salamat po. Walang anuman. Masaya ako na makatulong sa inyo. Ang mabuti pa, anak, magpahinga ka na muna. Mamaya pag tamang oras na, tutulungan kita ulit para tuluyan kang gumaling. Salamat po pa. Magpalakas ka, Iha. Kamusta po si Lara? Nasa lawa siya. Malamang ay hindi niya matanggap ang nangyari. Ako nang humihingi ng pasensya sa nagawa ng anak ko sa iyo, Judy. Salamat po. Hayaan niyo po. Pag gumaling na ako, susubukan ko siyang kausapin. Huwag mo siyang alalahanin. Pagpagaling ka lang. Mas mabuti na lumayo na rin muna kayong mag-ama sa mga sirinaya. Kapag may kailangan kayo, magsabi lang kayo sa akin. Hindi maganda ngayon ang kalagayan ng aming lahi. Hayaan mo, Divina. Susubukan kong pag-aralan ang inyong dugo. Salamat. Alam kong sawa na rin ang lahat sa mga nangyayari sa aming mga sirinaya. Hindi na namin maintindihan kung ano nga ba talaga kami. Pakiramdam ko nga. Tama si Kuya Celso. Hindi nga kami mga tao. Baka nga kailangan na lang naming tanggapin na kakaiba kami at hindi kami nabibilang sa kahit anong nilalang sa mundo. Ano ka ba, Divina? Ngayon lang ako nakakita ng mga sirinaya. Hindi imposible na bagong mga nilalang kayo, na kayo mismo magsisimula ng inyong lahi dito. Posible ba yun? Bakit naman po hindi? Ganito naman po talaga tumatakbo ang mga nilalang sa mundo. Hindi po imposible na half-breed kayo ng Serena at tao. Kung ganon, may posibilidad din ba na makisalamuha kami sa katulad ninyo? Bakit bigla yata kayong natahimik? Divina, makinig ka sa akin. Ang mga Serena, isang kwento o alamat lang yan sa mga tao. Sa amin hindi kayo totoo. At kanina nung nakita kong magbagong anyo si Mang Doming, mas lalo ko lang napatunayan na malayo kayo sa pagiging tao. Anong ibig mong sabihin? Divina, palagay ko, isa nga kayong mga Serena. Pero hindi tao ang dahilan ng pagkakatapon sa inyo, kundi mga sigbinan. Sigbinan? Hindi. Hindi totoo yan. Masasama sila. Kampon sila ng dilim. Miss Divina, yun po sigurong rason kung bakit kayo pinatapon sa lawang ito. Hindi. Ang mga sirinaya ay tagabantay ng lawa at kagubatan. Hindi kami masasama. Hindi kami pumapatay ng tao para lang sa gutom. Hindi mo kailangang isipin na masama ka, Divina. Alam kong mabuti kang Sirinaya at lalong alam kong mabuti kang ina. Walang puso ang mga sigbinan, Divina. Isa silang mga nilalang na walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Pero ikaw, handa kang tumulong sa amin ngayon. Kaya nasisiguro ko na mas nangingibabaw sa inyo ang kabutihan ng isang pagiging Serena. At yun lang dapat ang paniwalaan mo. Pero paano ang mga kasamahan ko? Kung tama ako, unti-unti nang nabubuhay ang dugo nyo bilang mga sigbinan. Hindi dahil masasama kayo kundi dahil nandito kami. Kung ganun, kailangan nyo nang makaalis dito. Pero paano po namin makukumbinsa si Kanito? Hindi niyo na kailangan pang malaman. Akong bahala. Sasamahan ko kayo. Sasama kami sa inyo ng anak ko. Divina, hindi pwede. Magulo sa labas. Walang kakayahan ng mga tao na katulad nyo, pero kaya nila kayong pag-eksperimentuhan at saktan. Ang mga katulad nyong kakaiba pag-aaralan. Aalamin nila kung paano kayo nabubuo. Hindi ba iyan na nga ang ginagawa mo ngayon, Lucian? Hindi. Malayong malayo ito. Handa naman ako. Gaya ng sabi ko. Kahit ano pa yan. Divina, sandali. Hindi mo alam ang sinasabi. Alam ko, Lucian. Handa ako kahit ano pa yan. Delikado ng mga sirinaya ngayon. Kahit ang anak ko, hindi niya gustong nangyayari sa amin. Kanina, noong naaamoy namin ang dugo ni Judy, walang sumisiksik sa utak ko kundi ang gutom. Gustong gusto ko kayong saktan, tikman,
Dahil pakiramdam ko, yun lang ang makatutulong sa akin. At hindi ko gusto yon. Hindi kami mga halimaw. Hindi namin gustong pumatay, Lucian. Kaya tulungan mo ako. Maawa ka sa amin, ang anak ko. Malalim na napabuntong hininga si Mr. Lucian at tumingin sa anak na mahinang tumangulang sa kanya. Sa puntong yon, malaki ang paniniwala ni Prof. Judy at Mr. Lucian na ang mga Sirinaya nga ay pinaghalong lahi ng sirena at sigbinan. Yun ang dahilan kung bakit kumakain sila ng sariwang laman ng hayop, kung bakit nakakapagpalit anyo sila mula sa tao at pagiging hayop. At higit sa lahat, yun ang rason kung bakit hindi gumagana ang dala nilang anti-venom. Yun ay dahil ang gamot nilang dala ay para sa hayop lamang at hindi para sa kanila, na akala nila ay hindi nabubuhay pa sa mundo. Dahil wala na rin namang pagpipilian ng mag-ama kundi ang pumayag sa kondisyon ni Divina noon, agad silang gumayak sa pag-alis. Pagdating ng dilim, tahimik na natutulog si Prof. Judy habang si Mr. Lucian naman ay nakatulugan na sa pagbabantay. Hinihintay nila ang pagdating ni Divina at Lara para sama-sama silang aalis. Pero dala ng puyat, pagod at matinding pag-aalala ni Mr. Lucian sa anak, hindi na niya namalayan ang pagpasok ng isang sigbinan sa loob ng kanilang kubo. Napamulat na lamang siya nang biglang umalingaw-ngawang malakas na sigaw ni Prof. Judy. Paglingon ng kanyang ama, nasa ibabaw nito ang halimaw, handa na muli siyang sakmalin. Mabuti na lamang at mabilis si Mr. Lucian, agad niyang nabunot ang kutsilyo sa ilalim ng bagat na itusok sa tiyan ng halimaw, na malakas na dumaing at nagtatakbo palabas ng kubo na siyang nakabulabog naman sa mga Sirinaya. Anong nangyayari? Isa kang demonyo, Lucian! Pumatay ka ng Sirenaya! Sandali, Kuya Celso. Alamin muna natin ang nangyayari. Para saan pa? Mula nang dumating ang magdamang yan sa lawa, walang nangyari kundi gulo. Wala rin naman tayong makitang pagkakapareho natin sa kanila, Divina. Pero sila lang ang paraan natin para malaman natin ang ating lahi. Ano bang silbi pang malaman ang lahing dahilan kung bakit itinaboy tayo ng mundo sa lawang ito? Wala! Tingnan mong nangyayari ngayon, Divina. Pumatay na sila ng isang Sirenaya! Hindi siya isang Sirenaya. Kahit kailan, hindi ko matatanggap ang lahi na yan. Tingnan mong hitsura niya. Isang hayop. Mabangis at gutom sa laman. Sabihin mo nga, kuya, ganyan ba tayo? Yan ba ang mga Sirenaya? Malamang ay may ginawa ang mga tao kaya nagkakaganito tayo, Divina. Bakit ba pinagtatanggol mo pa sila? Kami ang kakampi mo dito! Wala akong kinakampihan sa inyo. Pero hindi ko na gustong nangyayari sa lahi natin. Baka nga hindi naman talaga tayo mabubuting nilalang eh. Baka kaya ipinatapon tayo sa lawang to dahil masasama tayo at kampo ng dilim. Saan ang gagaling ang mga sinasabi mo, Divina? Nahihibang ka na ba? Kuya! Kilala natin ang mga sigbinan. Masasama sila. Kaya nilang magwangis tao. Kagaya natin sila. Paano kung... Manahimik ka, Divina! Hindi mo alam kung anong sinasabi mo! Hindi tayo pwedeng maging lahi ng sigbinan! Kampon sila ng dilim! Wala silang mga puso! Kaya nga ipinatapon tayo sa lawang to, hindi ba? Kuya, hindi mo ba naiintindihan? Paano kung sumpa ito? At hindi na natin maaalis sa sarili natin habang buhay? Nay, tama ba ang narinig ko? May lahi tayo ng sigbinan? Hindi ba't kagaya tayo nila, Judy? Na mga tao tayo? Lara, anak. Sumagot ka, Nay. May lahi ba tayo ng kinatatakutang mga sigbinan? Tumahimik kayong lahat. Walang mangyayari kung magtatalo-talo tayo. Dahil sa lahing ni Minsan ay hindi naman nagdulot sa atin ng mabuti. Ang mabuti pa, tapusin na natin ang kahibangang ito. Lahat kayo, tatanggapin natin ang pagiging Sirenaya. Ipinanganak tayong ganito at hindi natin kailangang alamin pa. Hindi tayo naiiba. Bago lamang ang lahi natin. Ganun na lang ba yun, Kanito? Paano naman ang mga tao na to? Pinatay nila ang kasamahan natin. At ang isa'y naghihingalo pa rin hanggang ngayon. Ay, ano pa bang hinihintay ninyo?
Iisa lang naman ang batas ng mga Sirinaya. Hindi tayo pwedeng manakit o pumatay ng kapwa Sirinaya. Dahil mga tao sila. Hindi sila sakop ng batas na yon. Itali ang mga iyan. Papa! Hindi! Bitawan niyo kami! Ano ba? Bitawan niyo ang anak ko! Ano ba? Bitiwan niyo kami! Kanito, huwag niyong gawin to. Gusto niyo ba talagang tayo makapatay sa kanila? Kanito, alam kong kumpara sa iba, mas nauunawaan mo ang nangyayari sa ating lahi. Hindi na natin dapat hinahayaan to. Gusto niyo ba talagang patunayan sa mga tumaboy sa atin na mga halimaw tayo? Matagal na tayong mga halimaw, Divina. Yan ang nananalaytay sa dugo natin. Walang sirena ang kumakain ng hilaw na hayop. Walang sirena ang nagbabagong anyo sa kabilungan ng buwan. Alisin mo na yan sa isip mo. Dahil hindi tayo mga sirena. Mga sirinaya tayo. Ito ang lahi natin. At wala ka nang magagawa pa kundi tanggapin na lamang yaw. Sa puntong yon, doon nila napatunayan ang kinatatakutang hinala na hindi lang sa isla sila nakatagpo ng mga kakaibang nilalang, kundi nasa mismong kuta sila ng mga aswang na mas kilala sa tawag na sigbinan. Hindi ito tulad ng mga kwento sa baryo, Sir Jupiter. Bilang isang biology student, alam ko na kapag pinagsama ang ganitong lahi, ibig sabihin mas organisado, mas matalino at mas mabangis kaysa sa anumang alamat na alam ng lahat. Habang nakagapos ang mag-ama sa gitna ng lumang kubo na yari sa kawayan, ramdam nila ang pag-uga ng sahig tuwing may dumadaan na nilalang sa labas. Nakapalibot sa kubo ang 6 na sirinaya. Sa puntong yon, ang mga mata nila ay namumula. Kumikislap sa liwanag na nagmumula sa buwan at tumatama naman sa ibabaw ng lawa. Mahigpit nilang binabantayan ang 2 bihag. Sinisigurong walang kahit 1 pulgada ang igagalaw nang hindi nila nalalaman. Maging si Divina hindi na rin noon pinapayagang lumapit sa kubo dahil panaririnig nila ang mga pakiusap nito para makausap silang mag-ama. Nananatiling nakaharang ang mga sirinaya, kaya naman habang nakasandal sina Prof. Judy at Mr. Lucian noon sa isang poste, halos pabulong na nagsalita si Prof. Judy para gamitin ang katahimikan na yon at magtanong sa ama. Pa? Ano bang nangyari nun kay Mama? Alam kong hindi mo gusto na pinag-uusapan to. Pero karapatan ko naman sigurong malaman ang totoo. Kasalanan kong lahat, anak. Ano pong ibig niyong sabihin? Nung nakilala kong mama mo, bagong researcher pa lang siya noon. At ako bilang kanyang senior, kilala niya akong agresibo sa trabaho. Gusto ko lagi akong nauuna sa mga expedition. Ang mama mo naman, maingat siya. Tahimik lang lagi pero pag nagsalita, wala nang ibang makakasunod dahil likas siyang matalino. Kaya nung ikinasal kami at ipinanganak kanya, alam kong magiging masaya ako sa pamilya natin. Araw-araw sinusubukan kong maging mabuting asawa at ama. Pero isang gabi lang akong nagpahinga. Isang gabi lang akong nawala sa kontrol. Binawi agad sa akin ng Diyos ang mama mo. Ano pong nangyari? Nung gabing yon, may na-track kaming kakaibang hayop sa gubat. May lumang report na itim ang dugo nito na posibleng may bagong uri ng toxic. Toxin? Pa, bakit kayo pumunta kung delikado? Dahil pinilit ko. Kahit may sakit ako noon. Pagdating namin sa site, ako dapat ang bababa sa bangin para tingnan ang lungga. Pero sinabi ng mama mo na siya na raw dahil masama ang pakiramdam ko. Kaya mo siya pinayagan? Oo. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Nakatuon lang ang ulo ko sa trabaho, sa pagiging researcher. Hindi ko man lang siya pinaalalahan na mag-ingat bilang asawa. Pa, Habang nasa ibaba siya, biglang gumalaw ang hayop. Nakarinig lang ako ng sigaw niya. Sinubukan namin siyang hatakin paakyat,
Bakit hindi ka bumaba? Bakit hindi mo siya sinundan? Sinubukan ko. Pero pinigilan ako ng mga kasama namin. Hawak-hawak nila ako. Kahit umiiyak na ako noon. Kahit naririnig ko siyang nagmamakaawa na wag akong bumaba. Pa, hindi mo kasalanan yun. Pakiramdam ko noon, napakawalang kwenta kong asawa. Akong nagdala sa kanya sa kamatayan. At kasalanan ko kung bakit maaga kang naulila sa mama mo. Pero hindi mo po kasalanan yun, Papa. Alam kong hindi ka rin sinisisi ni Mama sa nangyari sa kanya. Pero anak, hindi lang naman yun ang masakit. Ang pinakamahirap tanggapin ay ang katotohanan kahit zoologist ako. Kahit researcher ako sa mga lason. Hindi ko siya nailigtas. Hindi ko siya naprotektahan. Hindi ko man lang nalaman kung anong nilalang ang pumatay sa kanya. Kaya po ba, hindi mo pa rin gustong bitawan ang trabahong to? Umaasa ka ba na mahanap mo pa rin ang dahilan kung bakit namatay si Mama? Oo, anak. Para kahit papano, pabawasan ang pagsisisi ko sa sarili. Para kahit papano may masasabi akong dahilan kung bakit nawala ang mama mo. Hindi dahil lang sa pinabayaan ko siya. Pa, naiintindihan ko po. Alam kong matagal mo nang kinikimkim yan sa puso mo. Nandito lang po ako. Magkasama nating haharapin ang lahat, Pa. Pangako po. Salamat, anak. Sandali. Parang may kumakalas ko sa likuran ng kubo, Papa. Huwag kang maingay, anak. Lara! Huwag ka maingay. Baka mahuli ako ng mga bantay. Lara, bakit nandito ka? Nasaan ang nanay mo? Sumuot lang po ako sa may bubunga ng kubo. Nasa labas si nanay. Sandali. Bakit mo kami kinakalagan? Baka may makakita sa'yo. Kailangan natin magmadali. Please, sumunod kayo sa akin. Anak, sumampa ka sa akin. Mauna ka nang umakyat. Sige po. Bilis, baka may makakita sa atin. Pa, ikaw naman po. Akin ang kamay niyo. Sige na, anak, lumibang ka na. Kaya kong sarili ko. Dito, Iha. Tumalon ka na lang. Akong bahala sa'yo. Pa, ayos ka lang po ba dyan? Mga traidor, Divina! Bilisan nyo! Nandiyan na sila! Takbo! Takbo na, bilis! Mabilis na tumakbo ang apat noon, Sir Jupiter. Agad nilang pinasok ang makapal at madilim na gubat. Dala ni Divina ang bag ni Mr. Lucian kaya mabilis niyang nakuha ang gamit, lalo na ang kutsilyo. Abala naman sina Lara at Divina sa pagpana sa mga sumusunod sa kanila. Ang mga sirinaya upang mapigilan ang atake habang tumatakbo. Sa kanilang pagtakas, nakarating sila sa isang tagong kuweba at doon sila nagtago. Tahimik silang pumasok, pinipigilan ang anumang ingay na baka makahikayat sa mga sirinaya na sundan sila. Ramdam nila sa sahig at sa paligid ang yabag at paggalaw ng mga humahabol sa labas. Ilang minuto ang lumipas bago nila tuluyang naramdaman ang kaunting kapanatagan. Sigurado silang hindi sila natagpuan ng mga sirinaya. Sa labis na pagod na paupo ang mag-ama sa lupa at huminga muna saglit. Inalis ni Mr. Lucian ang kanyang bag at inihanda ang mga gamit habang umupo naman si Divina sa tabi nila. Nakabantay at handang tumulong kung kinakailangan. Lucian, handa kami ng anak ko na tulungan ka. Alam kong kaya mo makagawa ng paraan para matulungan kami. Naniniwala ako sa iyo, Lucian. Pakiusap. Sandali. Hindi madali ang gusto nyo. Kulang ako sa gamit at hindi rin ako sigurado sa ginagawa ko. Hindi namin gustong maging kakaiba. Lalo na ang maging halimaw at kinatatakutan. Lucian, naniniwala akong may rason kung bakit kinapadpad sa lawa. Nakikiusap ako sa iyo. Ikaw na lang ang tanging pag-asa namin. Mang Lucian, alam ko pong galit ka sa akin dahil munti ko na masaktan si Judy. Pero hindi ko po yung sinasadya. At lalo hindi ko po gusto na makasakit. Maawa na po kayo sa amin ng nanay ko. Gagawin kong makakaya ko. Buong loob na tumango si Prof. Judy noon sa kanyang ama, Sir Jupiter. Ramdam naman daw niya ang kabutihan sa mag-ina. Alam niya na gusto lang ng mga itong mamuhay ng normal.
Ang sabi pa ni Prof, hindi na rin niya noon mapigilan ang makaramdam ng awa para sa mag-ina. Hindi rin dapat nila kasalanan na mapabilang sa lahing kinasusuklaman ng lahat. Kaya naman sa abot ng kanyang makakaya noon, tinulungan niya si Mr. Lucian sa pag-ieksperimento. Walang kahirap-hirap nilang kinuhanan ng dugo si Lara at Divina na kahit na alam nilang mga baguhan sa pakiramdam, tinitiis ang sakit para magtagumpay lang. Sa huli, sa kanilang pagtutulungan at tiyaga, nabuo nila ang anti-venom. Inilagay ito sa sisidlan at handa na sanang iabot kay Divina at Lara na matyagang nagpapahinga sa isang tabi. Nang biglang tumama ang paningin ni Lucian sa dulong bahagi ng kuweba kung saan nakakakita sa noon ng kaunting sinag, nagtaka siya at sumulyap sa mag-ina para magtanong. Pero pikit ang mga mata nila. Magkasandal at kitang-kita ang pagod at panghihina sa kanilang muka dahil sa dugo na nabawas sa katawan. Abala naman si Prof. Judy noon, kaya hindi na niya napansin nang iniwan siya saglit ni Mr. Lucian para sundan ang liwanag na nakikita niya. Nang makarating siya sa pinakadulo, doon niya lubusang napagmasdan ang paligid. Ang kuweba pala nilang pinasukan ay kadugtong ng isang bangin na siyang pinapasukan ng sinag ng bilog na buwan ng gabing yun. Tulala at halos hindi makahinga si Mr. Lucian habang tumayo sa tapat mismo ng sinag. Nakatitig sa lupa para bang may inaalala. Dahil napansin na ni Prof. Judy na wala sa tabi niya ang kanyang ama, agad siyang sumunod at nakuha niya ang atensyon ng tulog na mag-ina. Nagtaka siya pero sumunod din ito sa kanya at doon nila nakita sa lugar na yon si Mr. Lucian, nakatayo, tulala at tila matindi ang konsentrasyon habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Pa, anong ginagawa mo dito? Baka may makakita pong mga sirinaya sa'yo. Sino ang nakakaalam ng kuwebang ito? Kami lamang mag-ina, Lucian. Bakit? May problema ba? Dito namatay ang asawa ko. Po, dito po namatay si Mama. Dito siya pinatay ng mga hayop na lumapas sa kanya. Nay, Lucian, hindi kita maintindihan. Anong hindi mo maintindihan? Mang Lucian, huwag po kayong sumigaw. Baka marinig tayo nila, Tiyo. Wala akong pakialam! Kayo! Kayo ang rason kung bakit nawala ang asawa ko! Sabihin niyo nga sa akin, kayo ba ang pumatay sa kanya? Sandali, Lucian. Pag-usapan natin to ng maayos. Huminahon ka muna. Isa lang ang tanong ko, Divina. Pinatay mo bang asawa ko? Kayo bang mag-inang mga halimaw na pumatay sa asawa ko noong gabing yon? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Akala ko ba hindi ka pumapatay? Akala ko ba ayaw niyong maging halimaw? Pero anong ginawa niyo sa asawa ko? Hindi ko sinasadya, Lucian. Kung alam ko lang na asawa mo siya. Oh, kung alam mo lang na asawa kong babaeng pinatay mo noon, papatayin mo rin ba kami nung unang beses mo kaming nakita? Ha? Ganun ba? Hindi. Maniwala ka sa akin. Pinagsisisihan ko nang nangyaring yun, Lucian. Kaya nga gano'n na lang ang kagustuhan naming mag-ina na maging normal, na mawala ang sumpang ito dahil hindi ko gustong makasakit. Nahihibang ka na ba, Divina? Hindi mo lang sinaktan ang asawa ko. Pinatay at nilapa mo siya nang walang kalaban-laban. Kabilugan ng buwan noon, Lucian. Hindi pa kami sanay mag-ina na pigilan ang nararamdaman naming gutom. Hindi ko rin alam ang nangyari. Basta natauhan na lamang ako nang makita kong patay ng babae sa harapan naming mag-ina. Pero araw-araw, hindi ko nakakalimutan ang gabing yon, Lucian. Hindi ko gustong maging halimaw. Maniwala ka sa akin. Hindi na akong madadala sa mga pagmamakaawa mong yan. Mula ngayon, hindi mo na kami kailangang tulungang mag-ama. Wala na kayong mapapala sa akin. At kalimutan nyo nang magiging normal pa kayo. Ipinanganak kayong mga halimaw. At dyan lang kayo nabibilang. Pa, sandali po! Tara na!
Umiiyak at hindi makapaniwala, binuhat na lang daw ni Prof. Judy noon ang kanyang bag. Ganon din naman ang ginawa ng kanyang ama. Kinuha din nila ang mga pana na mag-ina na wala nang nagawa kundi panoorin lamang sila sa kanilang paggagayak hanggang tuluyan na silang makalabas ng kuweba. Sa labas, agad na binuhusan ni Mr. Lucian ang dulo ng palaso ng anti-venom. Pagkatapos gawin yon, ibinigay niya kay Prof. Judy ang isa para protektahan ang sarili. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad at paghahanap ng tamang daan, hindi daw mahinto ang luha ni Prof. Judy noon. Hindi niya alam sa mga puntong iyon ang tamang maramdaman. Dahil sa kabila ng kanyang nalaman, hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng awa para sa mag-ina, ngunit hindi niya alam mayroong kirot sa puso ni Mr. Lucian. Hindi niya gustong iwanan ng mag-ina. Ramdam niya ang kagustuhan nitong makatulong at magbago, pero nandun pa rin ang sakit na matagal na niyang kinikimkim sa sarili. At sa puntong iyon, meron na rin siyang duda at takot. Takot na baka maliri ng magtiwala sa mga sirinaya. Takot na baka sa puntong unahin muli niya ang larangan ng kanyang trabaho, ang kanyang nag-iisang anak ang mawawala sa kanya. Kaya naman kahit pag-aano kalalim ang gabi at tanging ang liwanag ng bilog na buwan lamang ang kanilang tanglaw, sinikap nilang mag-ama na hanapin ang daan palabas ng kagubatang yun. Pa, kung buhay si Mama, palagay mo ba iiwan niya sila Lara doon? Matalino at maingat ang mama mo, Judy. Kung kasama natin siya, ganito rin ang magiging desisyon niya. Kung buhay pa si Mama ngayon at kasama natin siya, hahayaan mo ba na iwan natin sila Lara at Miss Divina doon? Anak, sila ang pumatay sa mama mo. Pero hindi naman po nila sinadya. Wala akong pakialam kung sinadya nila o hindi. Malinaw na dahil sa kanila. Wala nang asawa ko. Wala nang mama mo. Naintindihan mo pa yun, ha, Judy? Bakit parang pinagtatanggol mo pa sila? Dahil naiintindihan ko sila pa. Katulad ng pag-intindi ko sa inyo. Kayo din naman pa, di ba? May kasalanan din kayo sa nangyari kay Mama. Kung marunong lang sana kayong makinig, kung nag-ingat lang sana kayo, sana buhay pa si Mama. Anak, Hindi pa. Sana naman naisip nyo na hindi ginusto ni Lara na ipinanganak na may lahing aswang. Pamahal ko kayo. At alam kong mahal nyo si Mama. Kaya hindi ko kayo kailanman sinisisi sa nangyari sa kanya. Pero kung iisipin, kung nakinig lang sana kayo noon, kung kami ang naging priority nyo, baka hindi nangyari yon. Hindi ba? pero anak, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko pa sila tutulungan. Hindi ko kayang buhayin ang taong alam kong sila ang kumuha ng buhay ng nanay mo. Pa, ngayon ka pa ba makakalimot sa tungkulin mo? Ngayon pa. Ngayon pa na may nangangailangan ng tulong mo. Sabi ni Prof. Judy, noon lang daw niya nakitang umiyak ng sobra ang kanyang ama. Isang lalaking kilala sa pagiging matatag at matapang na kahit mabangis na hayop ay hindi inuurungan. Pero dahil sa pangungulila at pagmamahal nito sa kanyang ina, ang lalaking akala niya ay lagi lang malakas ay tuluyang napaluhod sa kanyang harapan. Umiiyak at parang bata na pinatahan niya sa kanyang yakap. Nang kumalma sila, nagpasya silang magpahinga muna sa ilalim ng isang malaking puno. Doon saglit na nakatulog si Prof. Judy, pero agad din siyang nagising nang maramdaman nila ang pagkaluskos sa paligid. Biglang naging alerto ang mag-ama. Inihanda nila ang mga sandata habang sinusundan ang mga kilos ng nilalang na umaaligid sa kanilang dalawa. Hindi nga sila nagkamali dahil biglang lumabas ang isang sigbinan na nasa anyong baboy ramo, ngunit namumula ang mata. Agad binitawan ni Mr. Lucian ang pana sa kanyang kamay at tumusok yun sa katawan ng aswang. Pagbagsak, bumalik ito sa anyong tao at namimilipit sa sakit. Inabangan nilang mag-ama ang mangyayari. Inasahan nilang magiging normal na tao o sirena na lamang ito dahil sa anti-venom. Pero sa halip, bigla na lamang itong unti-unting nasunog mula sa loob ng katawan hanggang sa tuluyang maabo. Pa, hindi. Hindi nakakagamot ng sigbinan ng nagawa nating anti-venom.
Mukhang laso nito sa kanila, anak. Halika, umalis na tayo. Bago ba tayo maabutan ng mga Sirinaya? Huli ka na, Luciana! Wala ka nang pupuntahan! Lara? Anong ginagawa niyo kina Lara at Divina? Bakit sila nakatali? Ang traidor na kagaya nila ay walang lugar sa aming lahi. Pinili nilang kampihan kayo. Kaya haharapin nila ang kaparusahan dahil sa ginawa ninyo! Celso! Kapatid mo siya! Wala ka bang awa sa sarili mong dugo? Wala akong kapatid na traidor! Nay! Ano ba naman, Mang Celso? Bakit kailangan niyo pa siyang saktan? Ako na lang ang parusahan niyo, Celso! Huwag niyo lang idamay si Divina! At lalo na mga bata! Pa! Kasalanan naming matatandaan lahat ng to. Huwag niyo silang idamay! Lucian, hindi mo kami kailangang ipagtanggol. Malaking kasalanan namin sa'yo. Kung ito ang kapalit, tatanggapin namin. Tama ng drama! Akala ba ninyo madadala niyo ako sa mga salita ninyo? Dalhin ang apat na yan! Muli silang dinakip ng mga Sirinaya at dinala pabalik sa lawa. Doon, sa mismong harap ng malawak na tubig, iginapos sila sa 4 na magkakahanay sa poste na itinayo para sa kanila. Halata sa itsura ni na Divina at Lara ang panghihina. Ang katawan nila'y nanginginig. Ang mga matay may bahid ng pagod at takot. Hindi tuloy mapigilan ni Prof. Judy ang maramdaman ng mabigat na konsensya. Alam niyang dahil yun sa dami ng dugo na kinuha nila sa dalawa upang gumawa ng mga anti-venom. Mga anti-venom na sa huli hindi pala nakapagpapagaling kundi nakapagpapahirap at maaaring makapatay sa mga Sirinaya. Si Mr. Lucian naman ay malalim na nag-isip. Iniikot sa isip kung saan siya nagkamali lalo na't malinaw na nakapagpagaling naman ng anti-venom sa katawan ni Prof. Judy noong ito ay malapatan ng lason mula sa laway ng sigbinan. Divina, Kanito, talaga bang tinalikuran mo na ang pagiging Sirinaya mo? patawarin niyo po ako. Hindi ko na po gustong ginagawa ni Kuya. Ang manakit. At kayo rin ho, Kanito. Kayo ang nagtakda ng batas na bawal ang karahasan dito. Pero bakit pinutusan niyo si Kuya na igapos si Lucian at Judy nang hindi man lang pinakikinggan ang kanilang panig? Ginagawa ko lang ang makabubuti para sa atin. Hindi ho nakatutulong sa sitwasyon natin ang mga ginagawa ninyo, Kanito. Tinuturuan niyo ho silang maging agresibo. Dahil dyan, mas nangingibabaw na sa kanilang kasamaan ng pagiging sigbinan kaysa sa kabutihan ng pagiging sirena. Lolo, hindi ko po gustong maging halimaw. Hindi ko gustong pumatay ng tao. Gaya ng dati, makakaya nating pigilan ang pakiramdam na yan, Lara. Hindi rin tayo lalabas pa ng bundok na ito. Ito na ang mundo natin. Hanggang dito na lang tayo, mga anak. Kaya ano bang ikinatatakot ninyo? Hindi naman tayo mambibiktima ng kahit sino. Ganito na lang ba talagang buhay natin? Nakakasawa na akong magtago ng magtago. Nung una, naloloko ko pang sarili ko na walang mali sa atin, na hindi naman natin ginusto ang lahing ito. Pero ngayon, hindi ko na kaya, Kanito. Lalo na't alam kong posibleng dumating ang araw na makakapatay pa rin ako. Kahit magtago pa ako sa kailaliman ng lawa. Sana bilang anak ninyo, naiintindihan niyo yun. Hindi ko na alam kung paano ka pa kukumbinsihin na bumalik sa amin. Mukhang nalaso na talaga ng lalaking ito ang utak mo, Divina. Pero Lolo, paano po kung may pag-asa naman tayo maging normal? Paano kung pwedeng mawala ang sumpang ito? Ilang taon na akong nabubuhay sa mundong ito, Lara. Tanggap ko na kung anong lahi meron ako. Pero gusto kong maging normal, Lolo. At may gamot na nagawa sila Judy para sa atin. Matutulungan nila tayo. Mawawala ang pagiging sigmina natin. At makakabalik tayo sa karagatan. Ano ka, Ama? Totoo ang sinabi ni Lara kanito. Tumulong kami sa eksperimento. Matutulungan nila tayong maging normal.
At bakit naman tayo tutulungan ng taong ito? Mang Lucian, alam kong galit kayo sa amin ng nanay ko. Pero, magtulungan po tayo. Kung ibibigay niyo po sa amin ang gamot, hahayaan po namin makaalis kayo. Hindi. Pasensya na pero Lucian, akala mo ba makagagawa ka pa ng paraan para makaalis dito? Kapag tumapat ang buwan sa uluhan mo, magiging sigbina ng mga Sirinaya, pati kami. At sa oras ngayon, kahit pilitin kong iligtas kayo, wala nang kasiguraduhan. Kaya habang may oras pa, ibigay mo na sa amin ang gamot para makaalis na rin kayo. Judy, maawa ka naman sa amin. Hindi kami masama. Parang awa niyo na. Hindi ganun kadali ang hinihingi niyo, Lara. At isa pa, wala ring sige. Pumapayag na ako. Pero sa isang kondisyon. Ano naman ang karapatan mong humingi pa ng kondisyon? Ilang Sirinaya na ang pinasnag mo sa lawang ito, Lucian. Pero hindi ko rin magagawa to kung hindi niyo ako pagbibigyan. Ganito, hayaan na ho natin siya. Ano ang kailangan mo? Pakawalan niyo kami. Kailangan ko rin kumuha ng dugo niyong lahat para makagawa ng gamot na sasapat sa buong lahi ng Sirinaya. Akala ko ba ay may gamot ka nang ginawa? Niloloko mo ba ako, Lucian? Sinusubukan mo ba akong isahan? Hindi ko kayo niloloko. Isa akong siyentipiko. Nag-aaral ako ng mga hayop at alamang kakaiba sa mundo. Sa puntong ito, isa kayo sa pinag-aaralan ko. Kung hahayaan niyo lang akong tulungan kayo nang hindi kami napapahamak, lalo ng anak ko, asahan niyong hindi kami aalis dito hanggat hindi kayo nagiging normal na sirena. At paano naman ako? Baka siguro na totoo ang sinasabi mo. Hawak niyo na ngayon ang buhay naming mag-ama ka nito. Alam niyo na isang utos niyo lang sa mga Sirinayang gutom. Kaya nila kaming lapain ng walang kalaban-laban. At hindi ako nababaliw para hayaang mangyari yon. Dapat lang, Lucian. Dahil huling pagkakataon mo na ito. Kapag bumalpa ka o niloko mo kami, uunahin kong butasin ang sikmura ng anak mo sa harapan mo mismo. Mariing napalunok na lamang daw noon si Prof. Judy habang tahimik na pinakikinggan ang usapan ni Canito at ng kanyang ama. Ramdam niya kung gaano kaseryoso ang bawat salita at kilos ng matanda. At alam niyang hindi ito nagbibiro. Ang takot na nararamdaman niya sa pagpasok ng kanyang ama sa sitwasyong yun ay iba sa lahat ng naramdaman niya noon. Pareho nilang alam ng kanyang ama na palpak ang anti-venom na dala nila at oras na malaman ni Canito ang totoo, alam niyang pareho silang mamamatay sa lugar na yon. Kaya naman hindi niya alam kung bakit nagawa pa ring makipagkasundo ng kanyang ama sa matandang Sirinaya. Hindi naman niya gustong mabuking agad kaya pinili niyang huwag gumawa ng anumang kilos na maaring magdulot ng hinala mula sa mga Sirinaya sa paligid. Lalo na kay Lara at Divina na parehong umaasa ng labis na makakamit ang kanilang kagustuhan gamit ang anti-venom. Kaya naman nang pakawalan na sila ng mga Sirinaya, agad siyang sumama sa kanyang ama. Pumasok sila sa tinutuluyang kubo at doon agad inilabas ang mga gamit sa bag. Sa kabila ng kaba at pagod, nagsimula silang muling pag-aralan ang mga samples at mga datas. May pagkakamali tayong nagawa, anak. Kitang-kita ko kanina kung paano natalo ng anti-venom itong lason sa katawan mo. Pero wala na tayong oras pa. Hindi natin kayang pag-aralan to ngayon din. Kulang tayo sa gamit. At hindi rin natin alam kung saan magsisimula. Pero paano si Lara at Divina? Kailangan nating sabihin sa kanilang totoo. Hindi. Lalo tayong mapapahamak pag nalaman nila to. Anong gagawin natin ngayon pa? Wala na tayong pagpipilian pa. Pa, sinasabi mo bang gagamitin na lang natin ang anti-venom na yan para patayin sila? May iba ka pa bang naiisip na paraan? Pero
pa? Baka lalo lang magalit sa atin si Lara at ang nanay niya. Sandali, huwag kang maingay. May paparating. Mukhang nauto mo nga ang ama ko. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko na kailangan kong gawin to ng walang abala at walang panganib sa paligid? Anong hindi malinaw doon? Masyado ka na magmainitin ang ulo. Gusto ko lang siguraduhin kung totoo bang sinasabi mo kay Kanito. Kung gusto mong magtagumpay ako dito, lumabas ka na para matapos ko na to. Palagay mo ba, ganon mo lang ako mapapalis, Lucian? Hindi ako aalis hanggat hindi mo napapatunayan sa akin na totoo ang gamot na sinasabi mo. Anong ibig mong sabihin? Ano pa ba? Gamitin mo ang gamot na yan sa isa sa mga sirenaya dito. Ipakita mo sa akin ang ipinagmamalaki mo. Nahihibang ka na ba? Hindi ganun kadali yun. Ay kailangan pa akong pag-aralan at ayusin dito. Hindi mo ba narinig? Ipakita mo sa akin ang gamot na yan ngayon din. Kailangan ko pa bang ulitin hanggang maintindihan mo? O gusto mo bang gawin ko muna to? Ano ba? Bitawan mo ako! Tawan mong anak ko ngayon din. Kung gusto mong makita ang resulta ng gamot na ito. Hindi ako tanga, Lucian. Gawin mo ang iniutos ko. O gagawin kong hapunan ang anak mo. Pumili ka! Kuya! Kuya, ano bang ginagawa mo? Manahimik ka, Divina! Huwag mong pinaiinit ang ulo ko ngayon. Dahil isang beses ka lang magsabi ng salitang hindi ko magustuhan. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang batang ito. Huwag po! Mang Celso, maawa po kayo sa akin! Pasensya ka na, iha. Sinasagad ng ama mong pasensya ko. Wala na akong nararamdaman pangawa ngayon. Sige. Sige na. Pasukin mo ang tauhan mo. Ipapakita ko sa iyo ang epekto ng gamot. Napanlunok na lamang daw sa kaba noon si Prof. Judy, Sir Jupiter. Kahit natakot at kinakabahan sa pwedeng mangyari, nagawa pa rin niyang panoorin ang pagpasok ng isang batang sirinaya sa loob ng kubo. Wala itong kamalay-malay sa pwedeng kahinatnan ng kanyang buhay. Inosenteng naupo sa harapan ni Lucian at iniabot ang kamay. Saglit na nakita ni Prof. Judy sa mata ng kanyang ama ang pag-aalangan. Alam niyang mahirap para dito ang makasakit ng isang paslit, pero hindi rin niya kayang tiisin ang bata na nasa bingit ng kamatayan. Kaya naman, pigil hininga, kumuha siya ng syringe. Nilagyan yun ng antivenom at saka itinusok sa gilid ng batang sirinaya na hindi mapigilan ang pag-ungol sa pagbaon ng karayom sa kanyang payat na pulso. Nanginginig at takot na hinintay ni Prof. Judy noon ang posibleng pagkasunog ng bata at pagiging abo, katulad ng nangyari sa sigbi ng umatake sa kanila. Pero sa halip, namilipit ang bata sa sakit at bumagsak sa sahig na ikinataranta ng mga naroon. Lumipat si Divina at sinubukang hawakan ng bata pero biglang tumubo ang mga kaliskis at hasang sa leeg nito. Doon agad na binitawan ni Celso si Prof. Judy para buhatin ang bata at dinala sa lawa para doon tuluyang makahinga. Gulat at hindi makapaniwala ang mag-ama na parehong akala ay katapusan na ng kanilang buhay ng mga oras na yun. Pero mabuti na lamang, Sir Jupiter, at nasa kanila pa rin ang swerte. Dahil ang antivenom pala ay tumatalab sa kanilang anyong tao, ngunit lason kapag sila ay nasa anyong sigbinan. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Nang tumingala si Lucian sa buwan, parang nanigas ang katawan nila nang makita nilang nakatapat ito sa kanilang uluhan. Doon biglang nagsimulang makarinig sila ng mga alulong sa di kalayuan, mga sirinayang nagaanyong sigbinan muli at alam nilang ang mga kaharap nila na mga oras na yun ay magiging ganun na din. Judy, takbo. Kunin mo ang antivenom. Lagyan mo ng palaso. Bilis! Sandali! Anong ginagawa ninyo? Lucian! Lara? Hindi! Hindi, anak! Huwag mo silang sasaktan! Kaya ka nilang gamutin, anak! Halika! Lara! Lara, ako to! Si Judy! Lucian, ano pang ginagawa mo? Bigyan mo siya ng gamot! Hindi pwede. Anong hindi pwede?
Lucian, hindi ito ang tamang oras para magdalawang isip. Hindi, Divina. Hindi tinatablan ng gamot kapag nasaan yung sigbinan. Ikamamatay lang niya ito. Ano? Pero Lucian, hindi nakokontrol ng anak ko ang pagiging sigbinan niya. Lahat ng sirinaya dito maliban sa akin, hindi kayang labanan ng katawan nila. Lahat sila! Kayo ang pupuntiryahin, panigurado! Paano gagawin natin? Pasensya na, Divina. Gusto kitang tulungan pero kailangan kong unahin ang anak ko. Pero nangako kang tutulungan mo kami, Lucian. Paano ko naman gagawin yun kung mamamatay lang din kami dito? Ipagtatanggol ko kayo sa kanila. Hindi mo kaya silang lahat, Divina. Alam kong alam mo yan. Anong gagawin mo ngayon? Pabayaan mo na kami. Matapos sabihin niyo ni Mr. Lucian na dinig na nila ang dagundong ng mga paparating na sigbinan. At isa na doon si Celso at si Lara. Parehong wala sa sarili. Agad na tumakbo ang mag-ama, dala ang kanilang mga sandata. Sumama naman sa kanila si Divina at nandyan na upang tulungan sila anuman ang mangyari. Na magsimulang makipaglaban ang mag-ama gamit ang pana at kutsilyong binahira ng anti-venom, kitang-kita daw ni Prof. Judy kung paano si Divina natigilan. Nagulat habang ang mga kasamahan niyang sirinaya ay unti-unting naabo sa kanyang harapan. Sa takot na matamaan ng palaso si Lara, nakita ni Prof. Judy kung paano nito pinilit na sakyan ang likod ng anak na agad nagwala sa kanyang ginagawa. Ilang beses daw siya nitong sinubukang alisin sa likod ng halimaw na anyo ni Lara, ngunit sa huli ay nagawa din namang mapakalma ang anak. Wala nang nagawa si Divina kundi kumuha ng pana mula sa namatay na sigbinan, nakasakay sa aswang na si Lara at lumapit sa kanilang mag-ama para humingi ng gamot at lakas ng loob na tumulong na tapusin ang mga sigbinang papalapit sa kanila. Sabi pa nga ni Prof. Sir Jupiter, sa galing at bilis ni Divina sa paghawak ng palaso, nagawa niyang pagsunod-sunurin ang mga sigbinang papalapit. At pagkatapos ay muling kunin ang mga palaso para magamit muli. Samantala, si Mr. Lucian at Prof. Judy ay matyagang pinipilit na huwag masayang ang kahit isang palaso. Kalaunan, kahit papaano ay nakatulong sa kanila ang ginagawa, pero nang magtagal at maabutan na sila ng mga aswang, binunot na ng mag-ama ang kanilang mga kutsilyo mula sa bag na napaliliguan na rin ng anti-venom. Ilang beses silang nakipagbuno sa mga aswang at kahit papaano nagawa nilang makaiwas at masugatan ng aswang na agad namang naabo. Naging ganap na digmaan ang sandaling yun, Sir Jupiter, at kung wala silang sandata, malamang hindi lamang kalmot ang matatanggap nila. Pa, dito po sa puno. Ito naman ang gamitin mo, anak. Isaboy mo sa kanila yan sa ibaba. Opo. Lara! Anak! Shit! Kahit si Lara sinasaktan na ng mga sigbinan. Patulungan natin sila! Muling bumaba si Mr. Lucian at nakipambuno muli sa mga sigbinan. Sa tuwing may sugat sa paa, kamay o balikat, sumasabog agad ang katawan ng mga ito at nagiging abo. Samantala si Prof. Judy naman ay muling sumipat sa hawak na pana. Pinatamaan ang mga nasa baba at nang maubos ang kanyang mga palaso, sa kanya inilabas ang anti-venom na ibinigay sa kanya ng ama. Ngunit hindi yun sapat kung gagamitin niya ng padalos-dalos. Kaya naisip ni Prof. Judy na umakyat sa mas mataas na sanga ng puno, patak-patak na inilagay ang gamot sa mga dahon. At pagkatapos ay hinintay ang tamang pagkakataon sa baba, kung saan may makarating na mga sigbinan sa kanyang tapat. Nang dumating ang sandali, malakas siyang tumalon mula sa sanga at niyugyug ang puno. Halos sabay-sabay ang igik ng mga aswang sa kanyang ginawa at hindi mapigilan ni Prof. Judy na mapangiti. Sa baba naman, patuloy na nakikipaglaban si Mr. Lucian at Divina upang protektahan ang nakasuksok na si Lara sa sulok. Wala na ito sa anyong sigbinan, pero sugatan na sa mga kalmot ng aswang. Mula sa kumpulan ng mga sigbinan, lumabas ang isang malaking oso. Mapula ang mata at nagngangalit ang ngipin. Nakatingin kay Mr. Lucian. Hindi na kailangan pangalamin kung sino yun, maging sa tindig at titig pa lamang ay kilala na nila itong si Celso. Malamang ay matindi ang galit nito sa nakikitang pagpatay sa kanyang mga kalahi.
Ngunit wala rin naman sa tamang pag-iisip upang pigilan ang galit at gutom sa laman ng tao. Hindi inurungan ni Mr. Lucian. Buong tapang niyang hinawakan ang kutsilyo upang salubungin ang atake ni Celso. Tuloy-tuloy silang nagtagpo para bang halos mapaiyak si Prof. Judy sa pag-aalala sa kanyang ama na sugatan na at puno ng kalmot. Hindi rin nakatulong si Divina dahil sinusugod rin siya ng sunod-sunod na mga aswang. Palapit ng pagbaba ng buwan, Celso. Konting tiis na lang. At kayang-kaya na kitang gamutin. Pigilan mo na to! Walang kontrol ang isang sigbinan, Lucian. Hindi niya alam ang nangyayari kanina. Wala nang laman ang isip niya ngayon kundi ang gutom. Marami na sa kanilang namamatay. Ano pa natin pipigilan ng mga sigbinan na ito? Konting-konti na lang lilitaw na ang araw. Wala na tayong magagawa, Lucian. Kung sinong matitira, yun lang ang matutulungan ninyo. Tanggap ko na rin naman ang kahihinatnan ng aming lahi. Alam ko lagi may kapalit ang kalayaan. Siguro, sa lahi namin, ang kapalit ay ang mawala ng mga kapatid na si Rinaya. Nay, nanghihina na po ako. Hindi ko na po kaya. Hindi na magandang lagay ni Lara. Kailangan na siyang maturukan ng gamot at madala sa lawa. Agad na nagmadali si Prof. Judy noon na makababa ng puno. Pagkatapos ay pinilit na makarating sa tabi ng nanghihinang si Lara. Gamit ang natitirang lakas, iniakbay niya sa kanyang balikat ang kamay nito at pinilit na tumayo. Pagkatapos ay walang sabi-sabi, tinulungan niya ang si Rinaya na marating nila ang lawa. Dahil nasa gitna sila ng kagubatan, hindi naging madali kay Prof ang paghila sa katawan ni Lara, ngunit tiniis niya ang pagod at sakit ng kanyang katawan. Nang makarating sila sa tahimik na lawa malayo sa mga sigbinan, agad niyang kinuha ang syringe. Tinusok ang dulo nito sa anti-venom at maingat na itinusok sa pulsuhan ni Lara. Saglit siyang naghintay bago biglang nanigas si Lara. Namilipit sa sakit ng katawan at parabang hindi makahinga. Nakanganga at nakataas ang mga kamay na parabang gusto siyang abutin. Hindi malaman ni Prof noon kung ano ang gagawin, lalo na nang mabuo ang kulay asul na may bahid berde sa katawan nito at tumubo na rin ang mga kaliskis at palikpik, pati ang hasang sa leeg. Upang matulungan ang kawawang si Lara, hinila niya ito papunta sa tubig, ngunit diretsong bumulusok ang katawan ni Lara pa ilalim. Pinakiramdaman ni Prof ang ilalim, ngunit habang tumatagal at wala siyang nakikitang paggalaw sa tubig, hindi na niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya. Nagawa niyang tumalon sa tubig para hanapin si Lara sa ilalim. Nang makita niya ang nakapikit na katawan nito, pabagsak lamang na bumubulusok sa ilalim ng lawa, lalo pa siyang lumapit. Tinapik-tapik ang pisngi nito at inalog. Kung kaya lang niyang sumigaw sa ilalim ng tubig, ginawa niya, Sir Jupiter. Ngunit kahit anong gawin niya, walang naging tugon si Lara. Nang susuko na siya, biglang nagmulat ang mga mata nito. Nagulat siya nang makita ang sarili sa ilalim ng tubig, ngunit agad din niya itong niyakap at na-realize na tuluyan nang nawala ang sumpa sa katawan nito. Sa kabilang banda, pagod at hinihingal sina Lucian at Divina. Magkatalikurang nakahanda pa rin ang kanilang mga kamay sa pakikipaglaban, ngunit kasabay ng huling saksak nila sa mga sigbinan, sumilip ang araw. Doon lamang nila naunawaan na biglang nag-anyong tao ang mga sigbinan, bumagsak sa lupa at naging abo ang katawan ni Celso at Canito. Nang makabalik sila sa tabing lawa at makita si Lara at Judy na naghihintay, tahimik at pagod na nagkatinginan sina Lucian at Divina. Lucian, gusto kong humingi ng tawad sa nangyari sa asawa mo. Alam kong galit ka at tanggap ko kung gusto mo akong magdusa bilang kapalit. Pero nagpapasalamat din ako dahil hindi mo dinamay ang anak ko. Malaking bagay ito para sa akin. Divina, pasensya ka na rin kung iniwan ka namin kanina sa kuweba. Muntik pa kayong mapahamak dahil sa akin. At salamat din po, Miss Divina, sa paulit-ulit niyo pong pagpanig sa amin. Alam ko pong mahirap tanggapin ang pagkawala ng mga Sirinaya, pero sana naiintindihan niyo na yun lang ang tamang paraan para makaligtas kami. Huwag kang mag-alala, Iha. Tanggap ko ang kapalaran ng mga Sirinaya. Siguro, panahon na rin para bumalik kami sa karagatan dahil
Hindi naman talaga kami nabibilang dito sa kagubatan. Oh, agad ang pulso mo. Nagtabi ako ng kahuli-hulihang bote ng gamot para sa'yo. Salamat din sa lahat. Siguro naman, patas na tayo. Pwede na kayong umuwi. Sana kahit papano, hindi niyo kami makalimutan. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yun. Judy, gusto ko lang malaman mo na kahit ilang araw ka lang na malagi dito, ikaw ang kauna-unahan kong naging kaibigan. Salamat, Lara. Kahit saan ka mapunta, tandaan mo na may tao kang kaibigan na handang sisirin ng lawa para masigurong buhay ka. Hindi kita malilimutan, Judy. Paalam. Dito na po natatapos ang ating kwento, Sir Jupiter. Hindi man naging maayos ang lahat ng nangyari at napuno man ito ng madubong eksena at pusong nakakadurog na katotohanan. Isa sa pinakamahalagang natutunan ko rito ay ang pagiging mabuting tao tulad ng ipinakita ng mag-ina, sina Lara at Divina. At higit sa lahat, ng aking professor at ng kanyang ama. Ngayon po si Prof. Judy ay isang kilalang professor sa isang university dito sa Pilipinas. Nagtuturo siya ng biology at isa ring researcher, katulad ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng naranasan nila sa kagubatan, sa harap ng mabangis na hayop, sa paligid ng nakamamatay na halaman, at sa mga kakaibang nilalang na akala natin ay wala na sa mundo, ipinagpatuloy pa rin niya ang pangarap ng kanyang nanay. Para sa kanya ang tunay na kaalaman ay hindi matutungbasan ng kahit anong libro. Ito ay nakukuha lamang sa karanasan at pagtitiis sa mga sitwasyong tulad ng kanilang naranasan. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig at more power sa inyong channel.